Sabi naman sa katabi mo, bless ako na nandito ka. Amen. Ayan. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, O God, Lord, we give thanks, O Lord God, sa araw na ipinagkaloob mo, O God, sa oras na ito, Panginoon Lord, sa aming midweek service. Salamat, Panginoon Lord, Ikaw ay mabuti, Ikaw ay tapat, Panginoon Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord. Sa oras na ito, we worship You, we honor You, Panginoon Lord, we exalt You, O Lord God. Hallelujah. In the name of Jesus, Ama Lord, sabi mo sa inyong mga salita, O Lord God, Lord, repent, O God, for the kingdom of heaven is at hand, Lord God. And Lord, right now, Panginoon Lord, ngayon muli, Panginoon Lord, kami ay nandirito, Panginoon Lord, upang itaas ka, Panginoon, sambahin ka, O Lord God. Lord, You are worthy of our praise, O God, in the name of Jesus. And Lord, hallelujah, patuloy namin itinataas, O God, Lord, ang aming midweek service, Panginoon Lord. Patuloy na Ikaw mag-saturate, mag-sanctified, banal na spirito, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Patuloy, O God, Lord, yung power, O Lord God, yung kapangyarihan, Panginoon Lord, ang manguna, Lord God, in the name of Jesus. And Lord, patuloy na Ikaw magturo, O Lord God, sa buhay ng bawat isa. Patuloy na new revelation, Lord God, sa aming mga buhay, in the name of Jesus. That, Lord, we are not just only a hearer, but a doer of Your word, Panginoon. And Lord, sinabi mo sa Isaiah 40:31, O Lord God, Lord, ang mga nagtitiwala sa inyo ay magkakaroon ng panibagong kalakasan. And Lord, ngayon ay pinagkakatiwala ng aming midweek service, Panginoon, Lord, patuloy, O Lord God, Lord, Ikaw mag-strengthen sa aming mga faith in the name of Jesus, Ama. And Lord, sa oras na ito, Panginoon, wala kaming itataas kundi Ikaw lamang, O Lord God, in the name of Jesus. Maraming salamat, Ama. We gave You back the highest glory, honor, and praises. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Purihin ka, Jesus! Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugal ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Come on, church! Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman. Hindi na
papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo. Sa presensya mo nagpupugad ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Sayang malakas sa tinig. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Purihin ka, Panginoon! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Tunay nga na siya ang ating Diyos! Thank you, Lord! Parang bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, come on! Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, come on, church! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Awitin natin! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Siya ang tunay na Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, isigaw mo na malakas. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga na siya ang ating Diyos na magpapagligtas, ang Hari ng mga hari. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus. Sa iyong lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka. Hallelujah.
Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Awitin natin. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ikaw ay iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, pinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo.
Magandang hapon po. Sige po, basahin muna po natin bago po tayo manalangin. Basahin muna po natin yung sa Book of Lucas, chapter 6, verse 38. Ang sabi niya po dito, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din, hustong takal, siksik, liglig, umaapaw pa ang ibibigay sa iyo, sapagkat ang panukat na ginamit sa inyo, sa iba rin siya gagamitin panukat sa inyo. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa walang hanggang biyaya mo, Lord, at pagpapala mo, Lord. Tunay nga, ikaw ang aming tagapaglaan at ang aming tagapagligtas, maging ang sandigan namin sa bawat oras in the name of Jesus, Lord. Lord, pagpalain niyo po ang bawat kamay na nagbibigay at suklian niyo po ito ng siksik, liglig at umaapaw. Higit sa material na bagay, Lord God, kung hindi, maging sa kalakasan, Lord God, sa kapayapaan at sa kalusugan mo, Lord, at pagpamahal mo, Lord. Lord, itinataas po namin ang aming mga tithes and offering, Lord. Gamitin mo ito sa paglaganap ng iyong banal na salita, maging sa paglago ng iyong iglesia. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, manatili tayong nakatayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We bless your name, O God. We worship your name. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Dito sa lupa para ng sa langit. Lord, kami nagpapasalamat. Minsan pa, Panginoon, sa hapong ito, na muli, Panginoon, kami dinako mo sa lugar na to, Panginoon. Wherein, O God, we believe, O God, your power and the Holy Spirit, Lord, ay kasama namin, Panginoon, sa hapong ito. Patuloy namin dinideklara, Panginoon, ang iyong mga salita, ang siyang patuloy, Panginoon, na aming panghahawakan, Panginoon. Lord, habang kami, Panginoon, ay naririto, Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, kami pinaghaharian mo ng iyong katuwiran, ng iyong kabanalan, because the kingdom of heaven is at hand. We declare, O God, the shalom of God, Lord, even sa lahat po ng aming manonood. Samahan mo po ang bawat isa sa amin, Lord, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Lord Jesus, salamat. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding, Panginoon, Lord, sa iyong mga salita na maihahayag sa hapong ito. Maraming salamat, Ama. Patuloy po namin ibinabalik ang lahat ng papuri ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, lahat po tayo ay pwede nang umupo. Muli, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Amen. So, naniniwala po ako, no, na ang Diyos ay gumagalaw, kumikilos araw-araw sa mga buhay natin. Amen. Still, God is good. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay mabuti. Ang Diyos ay powerful. Amen. Ang Diyos na kasama natin ay buhay at makapangyarihan. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon, no, ito po ay may pamagat, the manifestation. Madalas naririnig nyo itong word na ito, sa ating panalangin, no? Lord, hayaan mo ang iyong mga salita ay mag-manifest, no? Ang iyong mga promises, Lord, ay mag-manifest sa aming mga buhay. Amen? So, yan po ay naririnig natin, no, sa mga lingkod ng Diyos and even sa lahat po ng mga leaders o yung ating mga nagme-mentor sa atin. Amen? So now, ang sabi nila, are you living your best life? Nabubuhay po ba tayo sa pinaka-the best na buhay na ibinigay ng Diyos sa atin? Are you enjoying your life? Mabuti ako bubulag, no? Na-enjoy po ba natin yung buhay natin, yung pinakamainam na buhay na kasama si Christ? Do you take it upon yourself to make it happen? Lahat ng bagay na pinapangarap natin, lahat ng bagay na pinapanalangin natin, lahat ng bagay na nilulook forward natin in the near future, naniniwala ako na yan ang ating panalangin at ang ating pagdideklara ay mapangyari ito sa mga buhay natin. Nandyan po ba tayo?
the concept of manifestation has been a while throughout the years. Kasama natin yan. Amen? So, bawat isa sa atin, no, na tayo ay nasa journey ng paglalakbay, ng pagsunod sa Panginoon, paglalakbay sa buhay na ating pinapangarap, na ating tinatahak, no, through the years, naniniwala po ako, no, na ang bawat isa sa atin, no, ito, lahat ng ating mga pangarap, lahat ng ating mithiin sa buhay, no, ito ay ating kiniklaim na mapapangyari. Amen? At ang sabi dito, with different things like positive thoughts, daily rituals or routine, and vision boards. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, no, meron tayong konsepto, no, o isang pangarap na kung saan na ang buhay na ating tinatahak ay ito ay mapapangyari at ito ay magmamanifest according to our belief, according to our faith, according doon sa paniniwala natin na kung saan itong mga pangarap na to ay mailapit sa paanan ng Diyos. Amen. Through our prayer. Amen. At may mga pagkakataon, no, merong halimbawa dito, especially sa ating mga positive, no, yung mga positibong ating pag-iisip, positibong ating pagdideklara, at yung mga daily routines na ginagawa natin. What is manifestation? Manifestation is the idea that you can bring a positive outcome into your life by simply claiming. Amen? Nandyan ba tayo? It's as your own and believing it will happen. So, ibig sabihin ng manifestation, ito daw ay isang idea na kung saan, no, ito ay nagbibigay sa atin ng positibo, no, outcome na mangyari sa ating mga buhay at ito ang ating kiniklaim. Diba? Kung minsan, no, lalo na kung nag-aaral ka, so how many years na lang ako ay matatapos na I claim it in Jesus' name. Gaano man kahirap yung pinagdadaanan ko, marami man mga projects, marami man mga gawain, but I know one day ako ay matatapos. You claim it, right? Kiniklaim natin yan. Amen? So now, ang sabi dito, manifestation is you are trying to mend the control panel of your life. At sometimes, no, kapag tayo, no, ay hindi tayo naka-align doon sa gustong mangyari ng Panginoon, and sometimes gumagawa tayo ng sarili nating kaparaanan to manifest. Amen? To manifest that dreams, that goal sa mga buhay natin, na bagamat ito, no, ay hindi talagang align doon sa kalooban ng Panginoon, pero pinipilit natin. Kaya nga ang sabi dito, gumagawa tayo ng sarili nating panel sa mga buhay natin. At hindi yung panel ng Panginoon, hindi yung purpose ng Panginoon, kundi yung purpose natin na especially, no, kapag, alam mo yung kapag gusto mong makuha yung isang bagay, di ba, meron ba dito na hindi mo na iniisip kung sino yung masasaktan, hindi mo iniisip, no, na kung itong gagawin mo ito ay tama ba o hindi, ang mahalaga ay makuha mo to. Di ba? So now, ang sabi dito, what does the Bible say about manifestation? The Bible walang explanation specifically about manifestation, but the Lord reminds us repeatedly that He controls our own lives. Sabi dito, we lost sight of God's sovereignty, His trustworthiness, the perfection in His plan, and the abundant life He offers. So ang sabi dito, no, walang specifically, no, na ibinibigay ano ba talaga ang kahulugan ng manifestation in the Bible, but ang ating Panginoon, no, nire-remind tayo o ilang beses, no, ang sabi dito, na siya daw ang siyang nagko-control ng buhay ng bawat isa sa atin. May mga pagkakataon, yun katulad ng sinabi ko kanina, kapag gusto nating gawin yung isang bagay, kahit hindi kalooban ng Panginoon ay ginagawa natin. Because we want to claim it, that situation, that thing, no, yung asap, no, dahil gusto mo siya, no, although na ito ay hindi kalooban ng Panginoon, no, ginagawa natin yung sarili natin, kaya at the end nun, ang nangyari ay napapariwara ang buhay natin. Nandyan ba tayo? Kaya nga ang nangyayari dito, no, yung lubusang pagtitiwala natin sa Panginoon at yung perfect
plan ng Panginoon ay hindi natin nakikita because in our own way na ginagawa. Amen? Our own perspective in life, our own plan, our own vision. Amen? Kaya ang nangyayari, kapag ganun yung ginagawa natin, pumapalpak tayo. Kaya nga ang paalala po, dito po sa pinag-aaralan natin, na ang ating Panginoon paulit-ulit na tinuturo sa kanyang mga salita that God controls everything because God owns everything. Amen? Even yung buhay natin ay pag-aari ng Diyos. Tama po ba? Lahat ng bagay, ang sabi ng Bible, yan ay nagmula sa kanyang mga salita. Ano man ang diniklara ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ay napangyari. Kaya nga ang lahat ng bagay, even our life, ay galing sa kanya. Amen? Now, ano ba ang manifesting? Manifesting burst prayer. In prayer, we are bringing our request to God and trusting Him with the outcome. Pwede ba natin basahin yung Ephesians chapter 3 verse 20 sa Tagalog? Okay, yan na lang. ESV. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think according to the power of work within us. So sinasabi ng Epeso, ang sabi dito, na ang lahat ng bagay, na may panalangin, we ask, we request our prayer to the Lord, at ang nangyayari dito, nakikita natin yung katugunan ng ating panalangin sa harapan ng Panginoon. Amen? Sabi dito, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin. Wow! Sabihin mo sa katabi mo, wow naman, no? Kaya nga, ang buhay natin, di ba? Kung si Lord, kontrolado niya ang lahat ng bagay. So, ibig sabihin, sa Kanya lang makakagawa ng higit pa ng ating iniisip, higit pa sa ating mga hinihingi sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Amen? God is powerful. Amen? The name of Jesus is so powerful. Amen? Ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Amen? Naghahari ba? No, si Christ sa atin. Nagre-reign ba si Lord Jesus sa atin? Yes, amen. Kaya walang dahilan, kung ang panalangin natin, para ang panalangin ay hindi niya dinggin. Amen po ba? At makikita natin dyan, yung mga panalangin na yan, ang sabi dito ay binibigay po natin as request to the Lord. Amen. At sabi dito, manifestation in the Bible, God doesn't mention, but He commands believers to pray and bring our requests to Him. Philippians chapter 4, 6-7. Nandyan ba yan? Okay. Do not be anxious about anything. Sino po dito yung naging anxious? Every time na mananalangin ka, nagiging anxious ka. Nagdadalawang isip ka, nagdo-double mind ka kung yung prayer mo na yon na nire-request sa Panginoon ay hindi ipagkakaloob. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Wow! And the peace of God, which, sabi dito, surpasses all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Kaya napakahalaga, yung ating alignment when it comes sa ating devotion sa Panginoon. Napakahalaga our relationship at yung alignment natin sa Panginoon araw-araw. Amen? Kasi kapag ikaw, your spirit is aligned to the Lord, napakadaling magdeklara at napakadaling i-claim yung mga promises ng Panginoon. Amen? Amen? Kapag ikaw ay hindi aligned o you have no devotion sa Panginoon, napakahirap paniwalaan ang salita ng Diyos. Andyan ba tayo? Diba? Napakahirap lalo na kung once in a blooming ka lang, nagbabasa ng salita ng Diyos. Once in a lifetime ka lang nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga ang nangyayari kapag nanalangin ka at umihingi ka ng prayer request mo sa Panginoon, ikaw na mismong nananalangin, nagdo-double mind ka. Nagdo-double mind ka kasi nga ikaw mismo ay hindi mo matanggap,
at hindi mo maunawaan todo-todo kung ano ang mga pangako ng Panginoon, kung ano ang pangako ng Diyos sa atin. Amen ba? Nandyan ba tayo? Now, ang sabi dito, no? 4 truths, 4 na katotohanan na kailangan natin alalahanin. 4 truths to remember when you struggle to take life into your hands instead God's manifestation. Amen. Merong 4 tayong puntos na aking bibitawan sa gabing ito. No, kapag meron daw tayong struggles, meron tayong storm, meron tayong mga sitwasyon na pinagdadaanan, na kung minsan itong mga pinagdadaanan natin ito, no, tayo mismo, no, ang siyang nagko-control at hindi yung control ng Panginoon. Kaya ang nangyayari sa dulo nito, no, tayo ay nagkakagulo. No? Sa dulo nito, tayo ay nagiging, ang tawag dito, tayo mismo ay nadi-discourage kasi nga nakikita natin na parang walang resulta doon sa panalangin na hinihingi natin sa Panginoon. Nandyan ba tayo? Kaya nga, sabi dito, 4 truths to remember when you struggle to take the life into your hands instead God's manifestation. Number 1, God's sovereign over everything. Daniel chapter 2, 21 to 22. Tagalog, nandyan ba yan? Yan. Siya ang nakakapagbago ng mga kapanahunan. Naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. Wow, thank you Lord. 22, naghahayag ng mga lihim at kahiwagaan. Sino po yun? Si Lord. Amen. Nakakatalos sa mga nasa kadiliman sapagkat ang kaliwanagan sa kanya'y nananahan. Amen. Yan po ang sinasabi sa aklat po ng Daniel. Amen po ba? Ang sabi dito, as much as we desire to control our lives, God is the one in control. Amen. He is in control of every circumstance and outcome. When we recall this, we are aware of the power of God over us, and we are humbly reminded that any good that comes to our life is through God, not our actions or thoughts. Amen? So makikita natin yan, huwag na natin ilayo yung ating halimbawa dyan, yung buhay ni Daniel. Lahat ng mga hakbang, lahat ng mga panuntunan ni Daniel, no, na nung siya ay nagwo-work sa hari, makikita na natin dyan na si Daniel ay prayerful. Amen. Ang sabi ng Bible, Daniel so prayerful. Ilang beses sa maghapon siya nananalangin. Kaya nga ang nangyari dito, napatunayan natin yan, di ba, nung nag-utos ang hari, no po, dahil sa maraming marites, doon sa inggit kay Daniel, no po, gumawa sila ng isang issue na kung saan na naglagda ang hari, no, na bawal ang manalangin. Ano ang nangyari? Sinuway ni Daniel, no? Hindi sumunod si Daniel doon sa panuntunan na yon. Ginawa niya pa rin kung ano ang alam niyang tama sa harapan ng Diyos. Nandyan po ba tayo? But still, makikita pa rin natin dyan na kung paano pinanghawakan ni Daniel ang salita ng Diyos. Ang sabi dito, nakikita natin, pwede bang ibalik natin doon sa verse na yan? Makikita natin dyan ang lahat ng bagay, ang Diyos, si Lord ang naglalagay kung saan tayo. For example, any position na meron tayo. At si Lord din, ang sabi doon, hinalimbawa dyan, hari. No po, naalala nyo si David, no po? Si Saul, no po, na siya ay na-dethrone sa kanyang pagkahari, di ba? So ang sabi dito, malinaw na malinaw, no, na wala tayong kayang ipagmalaki sa Panginoon. Amen. Si Lord lang so even our position, even our life, even anything na meron tayo, kapag yan ay ginusto ng Panginoon, mapangyayari. Nandyan ba tayo? At ang sabi dito, nahahayag ang lihim sa kaliwanagan. Amen? At nakakatalos sa mga na nasa dilim sapagkat ang kaliwanagan sa Kanya ay nananahan. Amen? So meaning, napakalaga sa bawat isa sa atin, no? Yung actions in every thoughts, yung dinideklara natin. Amen. Gaano ba ka-powerful yung
pagdideclare natin araw-araw. Kapag yung circumstances, kapag yung sitwasyon nandyan sa harapan, parang napakahirap magdeklara ng salita ng Diyos. Naranasan nyo na yon, no? Yung sabi na sa church, God will provide. Pero parang hindi ko nararanasan yung pagpo-provide ng Panginoon, no? And sometimes, napakadali sa atin maniwala kung ano yung sinasabi ng sitwasyon, kesa paniwalaan kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen? Nandyan ba tayo? Bakit sa atin napakadaling maniwala tayo na tayo ay maganda at gwapo? Pero napakadali naman kapag sinabihan ka na, mo atanggap. Diba? Pero pag siya sinabi na kaya ang kalago, diba? Hanggang kaya ka malago, feeling mo malago ka. Diba? Pero pagdating doon sa mga ganun na sitwasyon, hindi mo matanggap. Ganun din, no? Napakadali sa atin na i-claim ang isang bagay, no? Lalo na kung negatibo yan, kesa doon sa positibo na ating deklara sa buhay natin. Especially when the Word of God. Kapag ang salita ng Diyos ang nangungusap, napakahirap bigkasin, napakahirap paniwalaan. Sinasabi na nga ng salita ng Diyos, magaling ka na. Sinasabi ng salita ng Diyos, ikaw ay kanyang anak. Sinasabi ng salita ng Diyos, He owns everything, pero napakahirap pa rin paniwalaan. Sinasabi ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang salita ay nalika ang lahat ng bagay, pero napakahirap pa rin paniwalaan kapag nasa harap na yung sitwasyon na nangungusap. Nandyan ba tayo? Kaya makikita natin dyan, kagaya ni Daniel. Amen? Makikita natin dyan, no, siya ay nag-disobey. Ginawa niya pa rin kung ano yung tama. Kaya nga anong parusa yung binigay sa kanya, anong hinulog siya saan? Sa kulungan ng mga leon. Diba? At eto pa, yung mga tinray niya, sina Shadrach, Meshach, and Abednego. No? Ang nangyari doon, dahil yung kanilang mentor ay nag-uumapoy, kaya tinitingnan yung mga kinokonektahan ninyo. No? Dahil yung kanyang mentor ay nag-uumapoy, yung mga discipler, ang nangyari, nag-uumapoy din. Nandyan ba tayo? Kaya anong nangyari? Nasubok yung kanilang faith, nasubok yung kanilang obedience sa Panginoon. Anong nangyari? Sina Shadrach at Meshach and Abednego, sila ay, ano doon? Inilagay saan? Kaya ko tama masambay. Sa inilagay yung tatlo. Sa urno. Diba? Naalala niya, baking oven. No? At makikita natin dyan, tingnan nyo ha, si Daniel, ganun din. No? But still, ang sabi ng hari, di ba tatlo lang yung nandun sa pugon? Pero parang nakikita ko, 4 sila. Di ba? Nandyan ba tayo? Parang nakikita ko, 4 sila at yung isa parang Diyos. Nandyan ba tayo? Kaya makikita natin dyan, no, na kung papaano, no, na talagang kapag ikaw ay doon sa sitwasyon na napakahirap, they believe in God. Naniwala sila sa Diyos. Amen? Kaya nga ang sabi nung tatlo, kahit anong gawin ninyo, hindi magbabago yung aming paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Hindi magbabago yung aming belief, yung aming faith sa Diyos na kinilala namin. Amen? So ito ay paalala sa bawat isa sa atin. Amen? Amen ba? At nawa, no, sa bawat sitwasyon, sa bawat pugon na pinagdadaanan natin, sa bawat mga leyon, nag-roar sa mga buhay natin. Amen? So halalaanin natin lagi kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Nandyan ba tayo? Nakukuha ba natin yung ating pinag-aaralan? God is sovereign over everything. Number 2, God can be trusted to work all things for our good. Wow. One of my favorite verse. Every time na ako'y nananalangin, I declare this. Lagi kong dinideclare yung verse na to. Romans chapter 8:28. And we know that for those, those tayo yon. Ang tinutukoy dito, those tayo yon who love God,
all things work together for good for those who are called according to His purpose. Sino dito yung nagmamahal sa Diyos? And we know that for those, sino yung for those dito? Sabihin mo sa katabi mo, tayo yon, no? Amen. For those who love God. Sino naniniwala sa Diyos dito? Amen. All things work together for good. Mahirap man tanggapin yung mga sitwasyon na pinagdadaan. Yung ba sitwasyon ni na Daniel at saka ni Shadrach, Meshach, and Abednego, mahirap ba yon? Simple ba yon? Yung ilalagay ka sa hurno. Simple ba yon? Si Rosan, simple ba yung ilalagay sa oven? Gagawin kang tinapay. Hindi simple yon. No? Hindi simple. Pero nakita natin yon na yon ay pamamaraan ng Panginoon to test their faith. Para itest yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya nga ang sabi dito, and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called, lahat ng mga tinawag, according doon sa layunin ng Diyos. Naniniwala ka ba na may purpose ka? Bakit ka tinawag ng Panginoon? May purpose ka? Bakit nandyan ka sa ministry na yan? Amen? May layunin ng Panginoon. Bakit ka tinawag? Bakit nilagay ka sa posisyon na yan? Amen? Nandyan, para doon sa mga susunod pa sa'yo. Amen? And we are looking forward na ang church, hindi lang ito yung bilang natin. Magkakaroon tayo ng ibang outreaches. Wow. By the way, deklarahan na natin yun sa bandang Santa Ana. Amen? Dati yung pag pinagpipray lang natin, lakmit. And now, we are moving papuntang Santa Ana. Amen? Parang ako lang yung nag-amen. Parang ako lang yung excited dito. Amen? Amen? May purpose ka. Bakit inilagay ka dyan? Dahil meron ka pang tao na tuturuan. Amen? Meron ka pang mapuproduce na Diyosa. Meron ka pang mapuproduce na Nori. Meron ka pang mapuproduce na Ivan. Amen? Amen? Ayaw mo ba yun? Parang magkakaroon na, ang tawag doon, clone. No? Na magiging kagaya mo masigit pa. Kaya nga sabi ni John MacArthur, di ba? John Maxwell. Kamali na ako, ne? Buti na, daga na kaning Holy Spirit. John Maxwell. Sabi niya, ang totoong leader kapag nakapag-train siya ng maraming kagaya niya. Wala na isipin mo. Diba? Kapag nakapag-train ka ng kagaya mo na marami, mas hihigitan ka pa. O meron kang na-produce na isang leader na nalampasan ka. Ang sabi ni John Maxwell, natawa ko, ni John Maxwell, you are a good leader. Amen. Pero, hanggat ala ang puproduce na leader na lampasan ka, o kayo nang sagot ka rin. Yung alam mo yon na aalis ka man magpapaalam ka, meron kang na-train. O ako bubulad. Yun yung pangarapin natin. Makapag-create ka ng isang kagaya mo na lalampasan ka pa. Amen? Kaya nga sabi ng John, di ba? Mamunga tayo. Hindi lang basta tayo dapat dadami sa bunga. Dadami ang bunga, kundi ang sabi doon, kailangan yung mga bunga na yan ay talagang mag-grow. Amen? Hindi lang sa bilang na tayo dapat dumami. No? Kailangan, yung dami na yan, kailangan nag-grow sila. Aanin mo yung marami, kung isa doon, walang nag-grow. Kaya ang nangyayari, on and off. Nakukuha ba natin? Ang sabi dito, when we desire to take the wheel or find a new practice to make something happen, it is because we assume we know what is the best for us. God knows what is the best for us. Naniniwala po ba kayo doon? Alam ng Diyos kung ano yung pinaka-the best sa atin. Amen. He is holy and all-knowing.
He can be trusted to work our circumstances, even the most unbearable, for good and for His greater purpose to bring Him glory as part of His kingdom. Amen. Example natin dyan, the life of Joseph. Yung pinagdaanan ni Joseph, hindi basta-basta. Amen. Yung ipagbili ka, pagbintangan ka ng lahat yata ng mga hindi naman niya ginawa, ibinigay sa kanya. Amen? At makikita natin, naging slave siya, nakulong siya, binenta siya. Amen? Ano pa? Yung mga kapatid niya, no, ay hindi siya tanggap. Pero makikita natin hindi siya nagrebelde. Amen? Nagrebelde ba si Joseph? Nung makita niyo yung mga kapatid niya, di ba? Biro mo, sinabi sa tatay nila, no, na si Joseph patay na. Di ba? Yun ang sinabi sa tatay nila. Kaya iyak na iyak yung tatay nila noon. Para lang mapagtakpan yung kasalanan na ginawa nila because of the inggit. Amen. Because of jealousy. Hindi nila matanggap na mas paborito si Joseph kesa sa kanila. Kaya tanggap na mas masanting yung lalaki Joseph kesa Karela. Hindi nila tanggap na mas matangos yung ilong ni Joseph kesa sa kanila. Amen? Full of jealousy. Na? Punong-puno ng selos, punong-puno ng hatred. Yung mga kapatid niya, kaya kung ano-ano yung mga pinaggagawa nila. Amen? Kaya nga ano nangyari? Ibinenta siya. Kanino? Sa mga Egyptian. Kaya siya nakarating sa Ehipto. Amen? At nangyari doon, hindi lang siya natatapos doon, binenta siya. Tapos, naging katulong siya. Eto pa. O dahil nga, kaya nga sinabi ko na kinainggitan siya kasi magandang lalaki siya. Bakit? Kasi nga yung asawa ni Potiphar. Naalala nyo? Diba? Ang sabi ng Bible, makisig siya. Ibig sabihin ng makisig, imagine. Masanting niyang lalaki. And then sabi ng Bible, pinag-interesan siya nung asawa ni Potiphar. Amen? Nandyan ba? Naalala nyo? And after that, nung hindi, di ba, naging totoo lang si Joseph sa kanyang amo. At ang ginawa ng asawa ni Potiphar, anong sinabi niya? Nagsumbong siya. Ginawa niya ng mga marites issue. Kaya siya ay nakulong. Pero yon ay hindi niya pinagsisihan. Yan ay pamamaraan ng Diyos para doon sa great purpose niya sa buhay niya. Amen. Ano yung mga tinatahak natin yan? Ano ba yung mga sitwasyon na pinagdadaanan? Yan ay parte, amen, ng ating journey sa Panginoon. Yan ay parte ng ating pagkakilala. Yan ay parte, no, na kung saan, no, ay bahagi yan, no, ng purpose natin para doon sa gustong ipagawa ng Lord sa bawat isa sa atin. Amen? At naniniwala ako, every time na merong mga ganitong sitwasyon, alam ko, pinapatibay tayo ng sitwasyon. Amen. Lalo na ngayon na kay Lord ka na. Siguro nung wala ka pa kay Lord, hindi ka pinapatibay ng sitwasyon. For sure. Sigurado lang, 100%. No? Talagang makakagawa ka ng hindi dapat. Pero now, because Christ, ang sabi doon binasa natin kanina, Christ is within you. So now, yung lahat ng ating mga iniisip, lahat ng ating mga ginagawa, ay yun ay tinatanong natin sa Panginoon. Yan ba ay naka-align sa plano ng Panginoon sa buhay natin? Kaya nga at the end of the day, lahat ng ating tinatahak nagiging smooth. Why? Because we honor the Lord. Yung buhay natin ay ina-align pa rin natin lalo doon sa alignment ng gustong gawin ng Diyos sa atin. Nandyan po ba tayo? Kaya nga makikita natin dito, no? Alam ng Diyos ang lahat. Lahat, even yung iyak mo. Mga onliners namin. Even yung iyak mo. Walang nakakakita dun sa iyak na si Lord nakikita niya. Nakikita ni Lord kung ano yung laman ng puso natin. Nakikita ni Lord kung ano yung laman ng isipan natin. At ang sabi doon binasa natin, siya ang nagbibigay liwanag sa dilim na ating nararanasan. Amen? Gabi lang ngayon, pero bukas sisikat ang araw. Amen? Hindi mananatiling gabi. Sa ayaw mo at sa gusto, 4:00 ng madaling araw, tutilaw king manok. At meron na namang araw na sisikat para sa atin. Nandyan ba tayo? Number 3.
God's purpose cannot be derailed. Other term for derailed, distracted, bothered, alarmed. In Job chapter 42, verse 2, ang sabi dito, I know that you can do all things, sabi ni Job. And that no purpose of yours can be, sabi dito, nakikita, no? Sabi dito, I know that you can do all things. Ang sabi ni Job, O aking Diyos, alam ko na kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Dahil may layunin ka, pag ba tayo ay merong pinagdadaanan, yun yung sinasabi natin sa Panginoon, Lord, naman, ako pa man di pa man natapos itong pinagdadaanan ko, meron na naman. Amen? Sabi dito, ang alam ko, ang lahat ng bagay ay kaya niyong gawin. At walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin. Wow! Amen? Amen? Yung purpose pa rin ng Panginoon na mag-prevail. Amen? Ano dito ang sabi niya? Ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin. Ang sabi ni Job sa kanyang prayer sa Panginoon. At walang makakapigil, sabihin mo, walang makakapigil sa plano ng Diyos sa buhay ko. Walang makakapigil sa pagpapala na ibinigay ng Diyos para sa akin. Walang makakapigil sa magandang future na ibinigay ng Diyos sa akin. Amen? Ganyan ba tayong magdeklara? No? Ganun ba tayong mananalangin every time that we face every circumstances ng buhay natin? Sabi dito, while sin is forever changed in humanity in Genesis, it never changed God's purpose. Hanggang ngayon ang kasalanan. Di ba? Nagbago ba ang kasalanan after nagkasalan sina Adan at Eva? Nag-stop ba yung sin? No. Hindi until now. Amen. Kaya tayo ngayon, no, ay lumabas doon sa kasalanan na yon nung makilala natin ang Panginoon at tinanggap natin siya bilang Lord and Savior ng ating mga buhay. Amen. Amen. Hindi nagbago. Amen. Tanong ko lang po, wala na bang kasalanan ngayon? Gumarabi nga eh. Amen. At hindi nagbago. Pero sa atin, may binago. Amen. May binago sa atin. Alin yon? Sa ating pagtanggap sa Panginoon. Naniwala tayo na siya ay namatay at sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. Nagkaroon tayo ng relationship sa Panginoon. Nakilala natin siya. Revelation chapter 3 verse 20, kumatok siya at pinagbuksan mo. Amen? At after mo siyang pinagbuksan, ang sabi ng Bible, siya ay hindi na nawala at nanirahan niya sa buhay natin. Nandyan ba tayo? Hindi nagbago din yung purpose ng Diyos. Pinagpatuloy niya. Anong ginawa niya? Sabi ng Bible, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang ikaw at ako ay kanyang abutin sa pamamagitan ng pagiging tao. Amen? Amen ba? Nandyan ba tayo? And sabi dito, God knew what would happen with Adam and Eve. Alam niya na magkakasala itong taong ginawa niya. Amen? Nandyan ba tayo? Alam ni Lord kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Alam ni Lord kung ano yung iniiyak mo. Amen? Ano man yung dalahin natin, ano man yung bigat ng dalahin natin, alam ni Lord, walang nalilingid sa Kanya. Amen? And sabi din, and He knew that Jesus will be crucified. Even yung kanyang bugtong na anak. Alam niya na siya ay mapapako. Sinadya niya for the sake ng bawat isa sa atin Amen? Nandyan ba tayo? Sabi ng Bible, lahat ay nagkasala. Walang matuwid kahit isa, sabi ng Roma. Pero dahil sa kagandaang loob ng Diyos, tayo ay napawalang sala sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen? Nandyan ba tayo? And He knew that Jesus will be crucified on the cross to save mankind. No matter how we try to plan, change, or redirect our lives. Sabi dito, His purpose will be
fulfilled. Amen? Kahit anong mangyari. Amen? May mga pagkakataon man sisirain ng kaaway, no? Gumagawa ng pamaraan ng kaaway para humiwalay ka sa Diyos. Amen? Pero ang sabi dito, pilit pa rin tayong ibinabalik, dinadirect ng Panginoon doon sa plano niya sa bawat isa sa atin upang yung purpose na yan ay mapangyari, ma-fulfilled no matter what. Amen? At makikita natin dyan, huwag na nating palayuin ang buhay ni Job. Amen? Hindi pa man nasosolve yung issue sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang mga kaibigan na nag-iwan sa kanya. Tapos dumating yung sakit. Ang sabi ng Bible, hanggang doon sa fourth layer ng kanyang skin, sa kaloob-looban tumubo ang mga bukol. Imagine. Yun ngang mapapasok ka dito sa first, napakasakit na. How much more pa? Yung bukol, ang sabi ng Bible scholar, nasa 4 layer. First, second, third, fourth. Andoon yung bukol. Imagine that. Amen. Pero ang sabi dito, hindi pa rin nawala ng pag-asa si Job. Inilapit pa rin niya yung buhay niya. May pagkakataon na talagang siya ay nanlupaypay. Pero binibigkas niya yung salita ng Diyos. Amen? So yun yung dahilan bakit napakahalaga ng meditation. Napakahalaga ng memorize sa salita ng Panginoon. Every time that you pray, every time may circumstances at ang si Satanas ay talagang gumagawa ng hakbang para ikaw ay ma-refocus, alam mo kung anong ibabato mong word of God sa kanya. Kasi si Satanas, kapag nagdeklara ka na ng salita ng Diyos sa kanya, lulubayan ka niyan. Pero nung alakang balong yung salita na ng Ginoo, mo pala balo, kakakuha na ka, paghele na ka, mag-enjoy ka po. Pero kung meron kang alam sa salita ng Diyos na pwede mong ibato sa Kanya, hallelujah. Amen? Hindi po niya tayo makukuha kailanman. Amen? Nandyan ba tayo? Kaya nga makikita natin dyan, alam niya na sina Adan at Eva ay magkakasala. Alam niya ang ating Panginoong Yesus, siya ay mapapako, doon sa krus ng Kalbaryo. At yon ang kasagutan, amen, sa kapatawaran ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, lagi ko sinasabi, kung meron kang pinagdadaanan, tingnan mo na lang kung ano yung ginawa ni Jesus. Sapat na ba para ako'y ma-discourage doon sa sitwasyon ko ngayon o doon sa sitwasyon na ginawa ng Panginoon? Amen? Nung siya ay inarap, sinakdal, kay Piloto at kay Herodes, ano sabi? Ang sigaw ng tao, gumawa ng himala. Every time na humihingi, Jesus, pagalingin mo ang aking anak. Jesus, ganito, ganyan, ganyan. Ang ating Panginoong Yesus, sumusunod siya sa mga tao kasi gusto niyang mag-minister, gusto niyang sumunod. Pero, after that, anong sigaw? Palayain si Barabas. Palayain si Barabas. At itong Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Ano ang sigaw ng crowd? Ipako sa krus. Ipako sa krus. Every time na tayo po, binabalikan natin yung dati nating buhay para nating sinasabing pinapako natin uli si Christ. Amen. Amen. Kapag binabalikan natin yung buhay na alam natin na hinango na tayo doon from darkness into light. Amen. Parang sinasabi na, parang pinapako pa rin natin uli ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag naman. Amen. Huwag naman. Amen. Kung na-enjoy mo na ngayon, yung katubusan ng ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, panatilihin mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, panatilihin mo yan. Amen. I-enjoy mo yung buhay na ibinigay ni Lord sa bawat isa sa atin. Amen. Nandyan ba tayo? At makikita natin dyan, no matter how we try to plan everything sa buhay natin. Amen. May mga pagbabago man, meron mang indirect sa mga buhay natin, but still,
amen, tapat pa rin si Lord sa atin. Tapat pa rin si Lord sa mga umiibig sa Kanya. Amen? Nandyan ba tayo? Last point. God's offer us the abundant life in Christ. One of my favorite verse again. Amen? John chapter 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I come that they may have life and have it abundantly. Sa Tagalog, ang sabi doon, naparito ang kaaway upang pumatay. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw. Ang tinutukoy po dyan ay si Satanas. Sino pa? The enemy, the demon. Amen. Sabi dito, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Sino yung may gustong buhay na ganap at buhay na masagana? Amen. We receive that. Amen. Nung napako ang Panginoon sa ating mga buhay, nung ating Panginoon ay napako doon sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng buhay natin, no po, anong ginawa ng kaaway? He steal our life. He steal the hopes. Amen. Nung hindi natin kilala ang Panginoon, ninakaw ni Satanas yung hopes na meron tayo. Ninakaw ng Panginoon yung pangarap na akala natin na hindi na mapapangyari. Because ang sabi ng Bible, dumating dito ang magnanakaw upang magnakaw. Upang nakawin yung hope na yan. Nakawin kung ano yung bagay na sinabi ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Ninakaw ba? Yes. Amen. Until now. Amen. Kaya nga totoo yung sinabi kanina ang kasalanan until now, mas marami ngayon. Amen? At yun ang nakakaiyak. Amen? Nandyan ba tayo? He still, no? Ninakaw niyang lahat na meron tayo. Amen? But praise God. Sabihin mo, praise God. Noon yon. Amen? Hindi na ngayon. Because nagpunta rito ang Panginoon upang ang kanyang tupa, amen, ay may karoon ng buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Amen? Buhay na ganap na kung saan ngayon you are confident. Amen? Na ano man yung pinagdadaanan mo, merong Diyos, merong Jesus, amen, na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo for the sake ng bawat isa sa atin. He loved us so much. Mahal niya tayo. Amen? Mahal tayo ni Lord. Papalpak ka man. Amen? Balik-balik ka, lalakwan niya, patsiyaping pagpapala. Amen? Inuuna natin yung mga bagay na pansarili natin, but still, nandyan pa rin si Lord. Amen? Dalawang kamay na masasabi niya sa'yo, anak, andito lang ako. Amen? Nandito lang ako. I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. Pwede kang iwanan ng kaibigan mo. Pwede kang iwanan ng tatay mo. Pwede kang iwanan ng nanay mo. Pwede kang iwanan ng mga tao sa paligid mo. But si Lord, hindi kanya iiwanan. Amen? Amen? Yayakapin kanya ng kanyang pagmamahal. At sasabihin niya sa'yo, na, tsukumukin. O ano sasabihin natin? Yes, Lord, salamat. Amen? Nandyan ba tayo? Hallelujah. We don't have to strive for an abundant life. It is easy to desire worldly materials, possessions, in hopes that they will make our lives better. May mga pagkakataon na ganyan. Sabi ko nga, hindi lang si Pedro ang nagkanulo. Hindi lang si Judas ang nagbetray kay Jesus. Hindi lang si Peter ang ipinagkanulo si Jesus. And sometimes tayo din. Lalo na no, kapag in-invite tayo, no? Tapos hindi natin maipaglaban, hindi pwede kasi may church. Amen? Kung gusto mo, mag-church muna ako.
Tapos, tsaka tayo aalis. Something na nita, na? Sana all ganon. Amen? Sabi dito, kailan ba natin ipinaglaban? Kasi si Lord pinaglaban niya. Pinaglaban ba tayo ni Lord? Yes. Sabi ng Bible, siya yung mapaparusahan, hindi tayo. Hindi siya, tayo. Amen? Pero inako nga niya yun for the sake ng bawat isa sa atin. Amen? It is easy to desire worldly material possessions in hopes that they will make our lives better. Meron mga pagkakataong ganyan. God's plan, naniniwala, God's plan was perfect. Naniniwala ba kayo doon? Ang plano ng Diyos ay perpekto sa bawat isa sa atin. Amen. At makikita na in every plan we could ever make. And His plan is better than our plans. Yung plano ng Diyos, mas maganda pa sa plano natin. Amen? At halimbawa natin yan, the life of Jesus, katulad nung sinabi ko kanina. Amen? Nandiyan ba tayo? Now, meron akong 3 iiwanan ng mga tanong sa bawat isa sa atin sa gabing to, even sa lahat ng aming manonood. Ang sabi dito, number 1, tanong, have you talked with God through prayer by exercising your dominion by reading and meditation of His Word? Sa loob ng isang araw, how many hours, how many minutes we read our Bible? At habang ikaw ay nagtatrabaho sa bahay, iniisip ba natin si Lord? Amen. Meditating thy word, meditating the word of God in all aspect ng buhay natin. Naglalaba ka man, ano man ang ginagawa mo, no? Iniisip mo pa rin si Lord. Iniisip mo pa rin paano palalaguin ang ministry according sa plano ng Panginoon. Iniisip mo pa rin kung ano yung makakabuti para sa gawain ni Lord. Amen? Nandyan ba tayo, church? No? Iniisip natin at dinideklara natin, no, yung mga gagawin pa natin, no, doon sa ministry na kung saan inatasan ni Lord na gawin natin for His glory. Are we exercising our dominion and authority when it comes, no, sa pamamagitan ng pagbulay-bulay ng kanyang salita? Number 2 question, do you desire to align with His Word? Pwede ba natin basahin in 1 John chapter 15:17? Nandyan ba yan? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Okay na nga magbasa niyan? Maganda yan yan. Sige. Sabi niyan, ako na lang, para sa inyo. No? Sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ang mga bagay na nasa, hindi ako yung nagsabi yan, si John, si Juan. Okay? Sabi ko nga, walang masama na makipagkaibigan. Walang masama, tawag doon, na pumasyal o whatever and whatever. Amen. Ang masama doon, kapag sobra at nakakalimutan mo na yung para kay Lord. Ulitan kaya uli na. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, di po ako nagsabi niya na, Bible po. At ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Karapatan natin yan.
para every time na tayo manalangin, tayo ay mamamagitan sa kanila para sa Diyos. Kailangan updated ko. Amen. Nandyan ba tayo? Mawawala, sabi dito, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen? Ganda ng pangako ng Panginoon. Amen. So, hindi tayo taga rito. Saan tayo? Taga-langit ka. Amen? Amen. You are temporary here. Amen. Kaya nga, alam mo, kahit na may pinagdadaanan ka, nagiging okay. Lagi mo sinasabi, kumusta ka? Kumusta ka na? All is well. Dati hindi. Kumusta ka? Ay! Pero ngayon, pag tinanong, kumusta? How are you? All is well. All is well po, Pastora. Bless na bless. Yang ka Kristiyano, pati ako kumusta ka na, yung sagot mo. Ay, ni Mama. Puro negative, hindi deklarahan tam. Pero ngayon, praise God. Sabihin mo, praise God. Salamat kayong Ginoo. Amen? Salamat sa Panginoon. Yung dating pag-iisip natin na makasanlibutan, napalitan. Nang isipan na makalangit. Amen? Hallelujah. Yung sinasabi nating all is well. Amen? Makalangit bang pag-iisip yan? Yes. Amen? Amen ba? Sa 24/7 ng buhay natin, ilang oras tayo nagbababad? Ano lang? Kasi pag salita ng Diyos ang ating ninemed, parang inaantok ka. Pero pagdating doon sa ibang bagay, bala mo minom ka namang Red Bull. Hindi ka inaantok. Pero pag nagbasa tayo ng Bible, inaantok tayo. Sipin mo, yung laman ng ano mo, puro ganon. Ay, nani nga ta, madring yung isip mo. Amen. Andyan ba tayo? So, sabi mo sa katabi mo, esep-esep. Balansyahan. Balansyan tayo, imbiyan ng Lord binyay kaya katam. Laban niya, ang discipline, hindi lang sa pagkain. Ang pagiging disiplina, kailangan hindi lang sa kinakain natin. Paano natin i-handle yung oras natin, araw-araw? Ano ba yung mga dapat nating gawin? Amen. Sa bahay, hindi nawawala ng trabaho. Amen. Nandyan ba tayo? Amen. Ang disiplina hindi lang sa pagkain. Kundi, yan ay nagre-reflect din sa routine natin araw-araw. Amen? So, kailangan sanayin natin yung buhay natin ganun. Amen. Ano ba yung sinasabi ni Lord sa atin? Sipin mo, hindi ka mag-aalmusal. Ngayon kasi yung mga kabataan, hindi. Actually, yung phone na ako. Hindi, kasi ganun sila. Kasi yung mga pamangkin ko din doon sa San Fernando, ganun. Kasi yun yung nakasanayan nila. Amen? Ganun yung gising lang. Buti ako bubulam. Matudtod lang late, may gising lang. At alam nyo ba, sa loob ng maghapon, ang pinakamahalagang kailangan dapat kang kumain, breakfast. Kaya pala si Pastor Nobo, nung nandito, pag kumain kami, gusto niya kanin sa umaga. Pagdating ng tanghalian, kahit noodles lang kami. Amen. Sanayan nyo yun. Amen. Number 3 question. Do you trust the plans that God has for you, even if you don't know them fully? Amen? Sabi dito, nagtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon?
Kahit yung mga bagay-bagay na pinagkakatiwala mo sa Panginoon na hindi mo alam kung mapapangyari yan. Of course. Sabihin mo, of course. Amen? Katulad ng sinabi ko kanina, alam ni Lord yung laman ng puso natin at alam ni Lord kung ano yung ginagawa natin araw-araw. Amen? Amen ba? Meron tayong natututuhan. Conclusion. Paano niya? Conclusion eh. Sabi dito, seasons and circumstances will change regardless of rituals, positive thoughts, or anything we can say or do. But God loved us so much that His plan not only our lives on earth, but our eternities with Him. We can be free to rest in the truth that God is powerful, loving, good, and perfect despite any of our attempts to call the shots or manifest what we think is the best. Amen? So nawa, bawat isa sa atin na nandito ngayon. Amen? Naniniwala ako, lahat ng mga plano, lahat ng ating gustong gawin sa buhay, isa lang. Ang gusto natin, mag-manifest yan. Amen? Ibig sabihin na mag-manifest, makita, mapangyari yan sa buhay natin. Amen? Now, if the word of God, kung ano yung sinasabi ng pangako ng salita ng Diyos, we need to declare it powerfully. We declare it and claim it. Amen? Because we have the authority and dominion na ibinigay ang Lord sa bawat isa sa atin. Why? To expand His territory here on earth. At kailangan, no, i-practice natin yan. I-practice mo nung nanit ang authority binigyan ng Lord kaya ka. If yung authority binigyan ng Lord kaya ka, anak na ka, so. Amen? Practice mo, na ika-anak na ka, yung ganaganang bagay na akakit mo kaya ka. Amen? Amen ba? Sige, lahat tayo ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name, O God. We bless your name, O Jesus. Sambahin ang ngalan mo. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, kami nagpapasalamat sa gabing ito. Lord Jesus, sa iyong mensahe, sa iyong mga salita na aming narinig. Hindi lang basta naming narinig, hindi lang basta namin binasa ang iyong mga salita. Lord, bagkus, Panginoon, dinideklarahan po namin at sineselyuhan ito na Lord, ito po ay ma-apply po namin, Panginoon, sa aming mga buhay at sa aming pag-a-apply, Lord, sa iyong mga salita. Makita po namin, Lord God, ang manifestation nito, Panginoon, by receiving and claiming, O God, sa mga buhay namin. Lord Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Naniniwala po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga pangako, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, you are powerful, O God. Katulad ng sinabi mo, you own everything, Lord God. Ang lahat ng bagay ay nanggaling sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na to, Ama, patuloy po namin nilalapit at dinideklara, Panginoon, Lord. Ang lahat ng aming dalahin, ang lahat ng aming mga pangarap, ang lahat ng aming mga goals, ang lahat ng aming mga visions, ang lahat, Panginoon, na minindate mo sa bawat isa sa amin. Lord Jesus, tulungan mo po kami, Panginoon, na ma-accomplish ang lahat ng ito, Panginoon. Sa pamamagitan, Panginoon, sa pagyakap ng iyong mga pangako, sa pagyakap ng iyong mga salita, Panginoon, sa mga buhay namin. At sa oras na to, Ama, patuloy, Lord, binibless ko ang iyong mga anak na nandito ngayon. Samahan mo po, Panginoon, ang bawat isa. Hayaan mo yung alignment namin sa aming relasyon sa iyo. Yung aming alignment, Panginoon, sa aming pagkakilala sa iyo. Yung alignment namin, Panginoon, every time that we bow, every time that we kneel, O God, in prayer, O God, dalangin po namin, Panginoon, na tatayo po kami, Panginoon, na may katapatan, na may tapang, Panginoon, to pursue our life because we know, O God, that life, O God, ay magmamanifest po sa buhay ng bawat isa sa amin, Ama. Maraming salamat po, Panginoon, and even, Lord, sa lahat po ng aming mga onliners. Lord, you know their situation. Alam mo yung kanilang kalalagayan. Alam mo, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan, Lord. I declare and decree right now, God.
ang patuloy, Panginoon, kagalingan, Panginoon, sa kanilang kaluluwa, kagalingan sa pisikal, kagalingan sa kanilang karamdaman, kagalingan sa lahat ng aspeto ng kanilang pangangailangan, Lord Jesus. We claim it, Lord, right now, in the name of Jesus, Lord. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang langit ay bukas sa lahat ng mga tumatawag sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Ama. At Lord, kami, Lord, nagpapasakop, Panginoon. Nagpapatianod, Panginoon, sa plano at layunin mo sa bawat isa sa amin, Ama. Maraming salamat, Ama. Patuloy po namin, Lord, pinapasalamatan. Patuloy ka namin pinupuri. Patuloy ka namin dinadakila. Itinataas ang iyong pangalan, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Isang mapagpalang gabi, church.